Flor! Nandito na po siya! Aling Flor! Aling Flor! Nandito na po siya! Ha? Ano? Nandito na po si Jeremy! Si Jeremy? Opo! Ha? Jeremy! Jeremy! Miss na miss kita. Kamusta ka na? Ayos lang po, tita. Kayo po. Mabuti rin naman. Tingnan mo yung tsura mo. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang tita talaga. Lola Cora? Huwag mo na akong dramahan. Umalis ka kung aalis ka. Dapat matagal ka nang lumaya sa bahay na ito. Wala rin naman mararating ang buhay mo. Kaya huwag mong aksayin ang oras ko. Kahit anong aral ang gawin mo, wala ka rin mararating. Tandaan mo yan! Ha? Ay, wag mo ba kung bakit natatirong ko yan eh? Sarili nga niya magulang. Ayaw sa kanya! Ilang buwan na siyang ganyan. Hindi naman namin madalas sa ospital dahil wala na rin naman kaming pera. Lola? Ikaw? Kumusta na po kayo, Lola? Tagal po nating hindi nakita. May mga pasalubong po ako sa inyo. Bagamat labis sa pagmamalupit ang sinapit ni Alisa sa kanyang lola, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya sa kanyang lola. Eh, Dok, hindi po ba natin kailangan din sa ospital si Lola? Oo, Dok. Huwag na. Mas maganda rito. Mas maaalagaan siya ng mga malapit sa kanya. Basta siguraduhin lang ninyo na naiinom niya yung mga gamot niya. Opo, Dok. Salamat po. Alay kayo, Dok. Hatid ko. Sige, alis na ako. Thank you po. Apo, bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit mo ako tinutulungan? Sa kabila ng pagmamalupit ko sa'yo. Ito ba ang sinusukli mo? Matagal na po yun, Lola. Lahat po tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga po ngayon ay kailangan ninyo ako. At nandito po ako para tulungan po kayo. Apo, nagkamali ako sa'yo. Hindi nagtagal na maalam na rin si Lola Ising. Ipinalibing ni Alisa ang kanyang lola. Subalit hindi dito nagtatapos ang pagtanaw ni Alisa ng utang na loob sa mga taong nagmamalasakit sa kanya. Maraming salamat po sa pagpunta niyo sa libing. Naging kaibigan ko rin si Cora. Sayang at hindi na natin siya kasama. O sige, pag may kailangan pa kayo, sabihin niyo lang sa akin, ha? Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Salamat sa inyo, ha? Salamat. Mauuna na kami. Sige, mag-ingat kayo. Salamat po. Nalulungkot ako kapag naiisip ko na wala na ang lola mo. Iniwan niya na tayo. Pero masaya rin ako na kahit pa paano, sa huling sandali nagkaayos kayo dahil napatawad mo siya. Wala yun, tita. Sino po ba ako para hindi magpatawad?
Halika, tita. May papakita po ako sa inyo. Jeremy? Jeremy? Ano ibig sabihin ito? Wala po ito sa ipon ko sa Hong Kong, tita. Para po sa inyo. Hindi mo na sana ginawa ito. Malaki pong naitulong niyo sa akin, tita. Kayo na po yung tinuri kong nanay ko. Ang tanging kakampi ko, tsaka tanging tumutulong sa akin pag may maapi sa akin. Ito lang po yung magagawa ko para makabawi sa lahat ng kabutang ginawa niyo po sa akin. Maraming salamat, Jeremy. Kaya baka naman naubos na mga naipon mo dahil dito. Hindi naman po. May natira pa pong konti. Tsaka, babalik po ako sa Manila baka sakaling babalik po ako ng showbiz baka sakaling may tumanggap pa po sa akin. Nagsumikap si Alisa na bumalik sa showbiz sa tulong ng kanyang bagong manager. Hindi pa rin ito naging madali, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagpupursigi. Hanggang sa... Kiss me down by the broken tree house, feeling me a funny honky time. Bring your flower hat. We'll take the time, make on your spot a snap. Oh, kiss me. You need to milk me. Best friend, ang galing-galing mo naman. Hoy, Alisa. Alam mo, nakakahiya ka. Ha? Bakit? Hindi mo alam? Alam mo ba, mali-mali yung lyrics at pronunciation mo sa kanta mo. Ha? Hindi naman ah. Anong hindi? Ang tigas-tigas ng dila mo. Alam mo, bago ka sumabak, sana pinag-aaralan mo muna yung kanta mo ha. Kasi alam mo, nakakahiya ka eh. Pinagtatawanan ka ng buong Pilipinas. Huwag mo nang pansinin yun. Naiingit lang siguro yun sa'yo. Matapos ang natatanging pagtatanghal ni Alisa sa Master Showman, biglang kumalat sa TV at sa internet ang video ng performance niyang iyon. Sa isang iglap, biglang umugong ang pangalang Alisa Alano. Nagkasunod-sunod ang kanyang mga TV guestings, kaya naman ngayon, tila kilala na siya ng buong bansa. Tumawag nga pala ang Nats. Meron ka daw guesting sa Miyerkules. Talaga, Esther? Oo. Alisa, ano masasabi mo at kalat na kalat ka sa internet dahil sa pagkanta mo ng mali sa Master Showman? Talaga? Sikat na pala ako. Hindi ka ba nahihiya, Alisa? Sinira mo daw ang kanta. Nung una nahihiya ako, pero ngayon hindi na. Yun kasi ako eh. Galing kasi ako ng probinsya, sa Tarlac. Kaya medyo matigas pandila ko. Saka, mahina ako sa English. Di pa naman kasi ako nakatapos sa kolehiyo. Kaya bakit ko kakayahan sarili ko? Kaya yun ako. Tama yan, Alisa. Hindi ka naging pikon. At natutunan pagtawan ng sarili mo. Ang mahalaga lang naman kasi ay kilala ko ang sarili ko at ang gusto kong marating. Isang araw, tutuparin kong pangarap ko. Ano ba yung pangarap mo? Ang makatapos sa kolehiyo, pagkaya na, babalik ako sa eskwelahan. Sa totoo lang, hindi ko akalain na ang isang nakakataong bagay ang naging susi para mapansin ako. Hindi kailangan ipagpalit ang dangal ko para marating ang gusto ko. Mabait pa rin ang Diyos at pinagbigyan niya ako sa gusto ko. At aalagaan ko ito magpakailanman.